Hello mga karelasyon. Sa mundo ng pag-ibig, hindi sapat na mahal ka lang ng isang tao. Ang masarap sa pakiramdam ay yung hinahanap-hanap ka niya. Yung kahit saglit lang kayong hindi magkausap, parang may kulang na agad sa araw niya. Pero paano nga ba ginagawa yon? Paano ka ba mamimiss ng isang lalaki? Yung halos baliwin siya ng kakaisip sa iyo. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Ating alamin. Number one, bigyan mo siya ng space. Marami sa atin ang nagkakamali sa paniniwalang para mapanatili ang relasyon, connection. Kailangan nating palaging nandyan, palaging kausap, palaging nakadikit. Pero ang totoo, ang sobrang presensya ay minsan nagdudulot ng pagkaumay. Ang lalaki ay nilalang na kailangan ng espasyo para maramdaman ang sarili niyang damdamin. Kung gusto mong mamiss ka niya, dapat maramdaman niyang may kulang kapag wala ka. Kapag ikaw ay laging available, mawawala ang mystery. Kapag palagi kang nagpaparamdam, hindi ka nabago sa paningin niya. Pero kapag marunong kang umatras kahit konti, hindi bilang paglayo, kundi bilang pagbibigay ng breathing room. Doon siya mapapaisip. Doon niya mararamdaman ang katahimikan. At sa katahimikan iyon, ikaw ang guguluhin ng kanyang isipan. Number two, mag-iwan ka ng bagay na magpapaalala sa iyo. May mga bagay na simple lang pero malaki ang epekto sa isipan ng isang lalaki. Hindi mo kailangan iwanan siya ng mga material na bagay para maalala ka. Ang mahalaga ay ang mga bagay na may sentimental na halaga, mga paalala ng emosyon, ng saya, ng connection. Kapag may bagay siyang nauugnay sa iyo, lalo na kung bahagi ito ng araw-araw niyang buhay, paulit-ulit niyang maaalala ka. Minsan, hindi man niya sabihin, pero kapag nakita niya o naamoy niya ito, bigla kanyang maaalala. At doon, unti-unti kang bumabalik sa puso't isip niya kahit wala ka sa tabi niya. Number three, maging unpredictable paminsan-minsan. Ang pagiging predictable ay nakakababa ng excitement. Kapag alam na niya ang lahat ng galaw mo, kung paano ka mag-isip, kung paano ang sasabihin mo, at kung kailan ka magpaparamdam, nawawala ang thrill. Ang puso ng lalaki ay naa-attract sa challenge. Kaya kapag ikaw ay may kaunting misteryo, hindi sa pagiging malayo o malamig, kundi sa pagiging hindi mo basta-basta ibinubunyag ang lahat, mas lalo kanyang gugustuhin kilalanin pa. Hayaan mo siyang malito paminsan-minsan. Hayaan mong ikaw ang dahilan kung bakit bigla siyang tatahimik at mapapaisip. Sa ganoong paraan, hindi ka lang basta tao sa buhay niya. Isa kang palaisipan na gusto niyang masolusyonan. Number four, ipagpatuloy mo ang iyong mga pangarap. Ang babaeng may sariling mundo, sariling layunin, at sariling kinahihiligan ay isang babaeng hindi madaling kalimutan. Kapag ikaw ay masaya, fulfilled sa ginagawa mo, lumalabas ang natural mong sigla, karisma at ganda. Hindi mo kailangang laging nakasandig sa kanya para sumaya. At sa tuwing makikita niya na ikaw ay nag-e-enjoy, lumalago at nagpapakatotoo sa sarili, lalo niyang maa-appreciate ang presensya mo. Dahil alam niyang kahit wala siya, buo ka at ang ganitong klase ng babae ay hindi lang namimiss, kundi hinahangaan. Number five, iwasan ang pagiging sobrang clingy. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa dami ng messages o sa bilang ng beses mong itanong kung nasaan siya. Kapag ikaw ay sobrang clingy, maari siyang makaramdam ng pressure o pagkakulong. Ang healthy na relasyon ay nagbibigay ng freedom, kalayaan, hindi control. Kaya kapag ikaw ay may tiwala, may kontrol sa sarili, at hindi kinakabahan kapag hindi kanya agad kinakausap, lalabas ang maturity mo. At dito, mararamdaman niyang hindi mo siya hawak, pero kusa siyang bumabalik dahil hindi mo siya kinakalabit palagi. Mas nararamdaman niyang gusto kanyang hanapin. Number six, surprise him with thoughtful gestures. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki para maalala kanya.
Ang totoong epekto ay nasa intention. Minsan, pagpaparamdam ng ingat ka palagi na walang hinihinging kapalit ay mas nakakaantig ng damdamin kapag naramdaman niyang iniisip mo siya sa gitna ng kabisihan mo o naglalaan ka ng konting oras para iparamdam ang presensya mo kahit malayo ka, nakatatak ka agad sa puso't isip niya. Hindi dahil sa ginawa mo siyang sentro ng mundo mo, kundi dahil alam niyang pinili mo siyang isipin kahit marami kang ibang pwedeng unahin. Number 7, be confident in your silence. Hindi mo kailangang palaging magpaliwanag o magparamdam para mapansin. Minsan, ang katahimikan mo ay mas malakas ang dating kaysa sa paulit-ulit na mensahe. Ang babaeng confident sa sarili, kahit hindi palaging online, kahit hindi palaging available, ay isang babaeng may sariling paninindigan. Ang ganitong babae ay hindi makakalimutan dahil sa tuwing wala siya, hindi mo alam kung saan siya, anong ginagawa niya, pero alam mong okay siya. At ang okay na babaeng tahimik pero buo ay isang babaeng hindi mawala sa isipan ng lalaki. Number 8, scent memory. Maglagay ka ng konting pabango mo sa jacket niya o unan niya. Tuwing maaamoy niya yon, parang nandyan ka lang sa tabi niya. Ang scent o amoy ay isa sa pinakamakapangyarihang triggers ng memory at emotion. So ladies, wisikan mo ng perfume mo o cologne mo yung damit ng lalaki o yung unan niya at sigurado kapag naamoy niya yon, agad ikaw ang maaalala niya. Number 9, the last message technique. Kapag magkausap kayo, siguraduhin mong ang huling mensahe, message o sinabi mo ay may impact. Pwede itong sweet, nakakatawa, mysterious, o thought-provoking. Kapag naiwan siya ng ganong mensahe, kahit tapos na kayong mag-usap, ikaw pa rin ang nasa isip niya. So ladies, ito yung technique na talagang mapapaisip talaga siya. Yung dahil sa mga huling sinabi mo, yun ang tatatak sa kanyang isipan at siguradong lagi ka na niyang iniisip. Number 10, paalalahanan mo siyang espesyal siya pero hindi araw-araw. Ang madalas pag-uulit ng matatamis na salita ay minsan nawawalan ng halaga. Ang sobrang kilig araw-araw ay nagiging normal, hindi na nakakakilig. Kaya ang sikreto ay timing at rarity. Kapag pinili mong sabihin lang ang namimiss kita o mahal kita sa mga panahong totoo ito, doon ito may dating. Hindi dahil araw-araw mo siyang binubuhusan ng atensyon, kundi dahil pinaparamdam mong may lalim ang bawat salita mo. Sa ganitong paraan, kahit hindi mo siya laging kinakausap, nararamdaman niya ang halaga mo. At kapag nawala ka sandali, yun ang pinakamasakit sa kanya. Ang sikreto para mamiss ka ng sobra, hindi sa pagiging magaling magdrama, kundi sa pagiging tunay, kalmado at mapagmahal. Sa tamang distansya at tamang paraan. Kung tunay kang mahal ng isang lalaki at ikaw ay isang babaeng marunong magmahal habang iniingatan ang sarili, imposibleng hindi kanya hanap-hanapin. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.